So ayan guys, hinukay natin. Yan, hanggang sa ilalim dito. Para iinitin ko siya ng banayad. So itong bakal na to, pupukpukin ko yan para bumaon pa, kasi ito magiging sagabal to kapag ito ininit ko. So kung hindi natin pupukpukin yan, hindi natin may didikit to ng mabuti yung tubo doon sa bakal. And guys, so ito pinaltasan ko pala to utility box para itong tubo lumapit dito banda at pumasok itong utility box doon para yung kanilang palitada hindi masyadong makapal sobra. So yun, naglagay din tayo ng masking tape pala dito sa pinag-i-screwan, kasi nga namumroblema tayo mag-screw ng devices kapag finishing na, kapag ito nalagyan ng mga buhangin o may simento, nasisisikan yan, nahihirapan tayo mag-screw kapag walang takip, kaya yan tinatakpan natin. So guys, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat at welcome back sa aking channel. So ayan, nandito ako ngayon sa isang bagong project na sasaluhin ko na naman. Dito to sa Cavite. Maliit lang na project pero siya, third floor. Ito. Meron lang siyang 2 kwarto sa second floor, then sa third floor isang kwarto. Bali 3 kwarto lahat. At bago yon, shoutout sa ating mga kasamahan dito na nagtatrabaho from Isabela pala. Then yung kasama niya doon sa taas din. Grupo sila ng Isabela. Nakarating sila ng Cavite. Against the light. Yun. So pasukin natin guys. Atong ground floor niya. So kitchen, then dining and living na agad to dito. So malit lang. Yan yung akyat niya. Yung hagdan niya paakyat. Ito yung pinaka-entrance niya talaga. Yung nandun kasi kanina, yun yung likod. So ito yung pinaka-entrance niya. Ito. Yan. So bali may abang na to. Ito ko iso. Yan, may abang na yan. Guys, nag-i-skim coat na yung ating pintor. Kaya ito na naman ay ating sisirain yung iba niyang mga minasilyahan. Kasi dito, yung inabang na iba ay kulang sa tubo. Pero ito, yan, 2 tubo inabang niya. Pagdating dito, isa lang to. Then, isa lang din yung tubo na nandun. Saka tigi-isa lang to. So, ito switch. So, kung mapapansin nyo, parang mataas yung switch kasi mababa yung flooring na to ngayon dahil hindi pa to na tatambakan pa kasi to. So dito yan, may abang na tag-iisang junction box, may abang na. Pero ayun nga, dahil malamang may pagbabago to, pag nakita ko yung plano ay check ko. And then ito, pag akyat, dito yung abang ng panel board. So yung problema ko dito guys, siguro nagkaroon ng pagbabago to kasi baka ang area na to, baka dito siguro dati yan iaabang kasi nandito yung mga tubo, yung mga riser. Ngayon, baka binago to kasi hindi ko masyado pang na alam yung kwento na ito. Bali, ayun, mga riser niyan papunta sa third floor. Itong problema ko, walang sleeve yung biga. Sa mga makakapanood nito, yan, comment nyo po paano nyo ba gagawan ng paraan yung ganitong sitwasyon kapag ang panel board ay nandito, then may biga dito na walang sleeve. So ano pong suggestion nyo kapag mga ganyan? So then, sa 3-way switch, kukonfirm ko pa kung dito ba yung switch para dito sa 3-way or doon na lang. Yan. So ito, mayroon silang inukitan dito, siguro to abang ng tubo papunta dun sa isang ilaw, kaya lang hindi rin pwede, hindi makatagos dahil may poste. So sa mga kaagad problem na ating nakita dito. So ayan guys, abang-abangan nyo kung paano natin gagawin ito, ang ganitong klaseng project. So problematic tayo agad, no? At dito ay may mga abang na sa wall, mga
outlet. Yan. Then, may abang isang junction box. Dito, common CR. Dito ay water heater. Wala akong nakikita ang abang. Meron dito siya pinatakbo. Ito, isang utility box. Yan, confirm ko din yan. Isang ilaw, abang dito. Tapos ito, para sa aircon. Then, dito, isang junction box dito sa kabila. Sa kabila, sa junction box. So, naka-steel dick yung sa third floor. Yung isang kwarto ay mayroon din siyang outlet na tatlo. Isa doon. Ito. So, switch niya. Ito. So, okay, kuyang na nagtitibag to. Ito guys. Pagkakyat, switch para sa 3-way. Itong ilaw dito sa hagdan. Yan. So, yung traveler nung dito, pag-akyat sa second floor, ang nakikita kong solusyon pala. Kasi may abang doon. Yung traveler niya, dito ko na lang padadaanin, paikutin ko. Sisingit ko dito sa, ano na yan, metal paring. Kasi naman yan dyan. Yung 1/2 na tubo o kaya flexible. Then, paikutin ko, papunta dito. Papupuntahin ko dyan. Tapos, kasi ito, walang tubo. Yan, walang tubo dito. Na pumunta sa baba. Yung ginawa niyang riser, maghuhukay ako dyan ng isa. Ipapasok ko dito, magiging 2 tubo kasi may tubo yan eh, yung isa. Magiging 2 tubo pataas. Tapos yung kaputol na tubo na para papunta sa baba, ipapasok ko dito. Dito ko padadaanin yung traveler para magkaroon ng dito ko padadaanin yung tubo para yung traveler ay makakapunta doon sa baba. So, yun yung isa sa nakita kong solution. Dito, shoutout sa ating mga kababayan from Isabela City. Yung nakita nyong kasama natin sa Valenzuela, dati nagsisiling sila, ngayon mason. All around to eh. Kasi pwede siyang welder, mason, then sa ano ngayon? Installer, no? Yan, installer. Ito yung master foreman, master sergeant. Siya yung naghakot ng mga ano na to, kasama niya mula sa Isabela. So shoutout sa mga taga Isabela. Mga ano bang salita nyo doon? Ibanag? Ibanag. Ibanag na. Pero marunong ka mag-Ilocano? Oo. Ibanag. Ilocano. So ako din, nakakaintindi ako ng konting-konti lang na Ilocano kasi ang asawa ko ay taga La Union. Dito pala yung wall niya, yan, naka styro, mayroong steel mounting. So yung ganitong wall, first time ko siyang ma-encounter sa mga construction na hinahawakan ko. Kasi ito, mga bagong pamamaraan naman to, wala naman to dati sa mga construction. Kaya ang gagawin ko dito siguro, papalitawin ko lang yung utility box na halos mga ganyan siguro yan. Tapos yung kalahati, ibabaon ko dito. So yung tatapatan yan, kakatingin ko. Then yung pinakatubo niya o kaya flexible dito na lang sa labas nitong steel matting. So yun. So yan. Yan guys, comment kayo kung paano kayo mag-abang ng ganitong mga wall na mayroong steel matting at styro. Yan. So dito yung ano niya pinto. Kasi sa plano daw ay nandito yung ano palo papunta dito. Kaya lang parang binago, magiging papunta na doon ang bukas papunta na doon. Kasi ito merong cabinet dito, ano to walk-in closet din. CR niya, dito sa CR ay wala pa siyang abang na water heater. Yan. So, then, pagpasok ay kailangan din dito abang para sa switch ng ilaw. So, ayan. Madami-dami akong hahabulin. Kasi, ito na yung mukha niya.
Kailangan na may lagay yung mga outlet doon, utility box pala. Kailangan na maabang yung mga utility box para pag nagpalitada sila ng ano niyan, ng tuloy-tuloy, hindi na nila antayin yung electrician diyan na mag-aabang kung wala pang abang. Bago palitadahan, kailangan mapalitadahan na rin yan kasama to. So, ang gagawin natin dyan, dahil medyo malayo dito, so hukayin natin sa flooring, didikit natin dito. So, yun yung munang uunahin ko. Ito siguro, saka yun lang. So, ang oras kasi ay 2:00 na ng hapon. No, late tayo pumunta. Okay. So, tibagin ko na to. Umpisahan ko na ang paninira ng kanilang mga ginagawa. So ayan guys, hinukay natin. Yan, hanggang sa ilalim dito. Para iinitin ko siya ng banayad. So itong bakal na to, pupukpukin ko yan para bumaon pa, kasi ito magiging sagabal to kapag ito ininit ko. So kung hindi natin pupukpukin yan, hindi natin may didikit to ng mabuti yung tubo doon sa bakal. So ito, ang isa, dito ko to din padadaanin. Bali ito, medyo ililis ko to dito para ito dito pupunta, kasi ang utility box dito natin ilalagay sa ano na to, sa kabila nitong kanyang bakal. Itong pinaka-dowel niya. So ayan. So sa inyo guys, pag sa inyo nangyari to, ayan, ano ang gagawin niyo? Ayan, ganyan din ba ang gagawin niyo? Okay. So ayan guys, ininit na natin. Tapos para mainit siya pala ng maayos, kailangan habaan nyo yung inyong paghukay para yung tubo ay maiinit nyo ng mabuti. Gaya yan, pag nag-wiring kayo, hindi mahirapan mag-wiring kasi nga banayad pa rin yung pagka-init. So ito naman isa. So nilalagyan natin dito ng plywood para yung styro ay hindi masunog pag nag-init tayo. So ayan guys, ang gagawin natin dito, ayan, puputulin ko siya dito sa part na to. Ayan. Then ito, maglalagay ako ng hub, then iinitin ko to para pag nilagay ko dito, magbibend siya kagaya nito. So yan ganyan yung discarding na ginagawa natin guys kapag ganito yung problema ng tubo. So ayan guys, ang kinuha natin na tubo yung may hub na. So iinitin ko na lang to para maibin ko na. So yung ganito palang abang guys, sakto sana to doon sa abang na hollow blocks, kasi pang hollow blocks na abang to eh. Sakto sana to kapag ang hollow blocks dito 5 o kaya 4, abot pa rin. Kaya lang ganito yung wall. So siguro nagkaroon ng pagbabago.
So ayan na guys, oh. Oh, ha. Ayan. Lagyan ko na lang utility box. 30 cm kasi yun naman ang nasa standard na nakalagay sa plano. So dito maglalagay lang tayo ng allowance na mga mula sa dito hanggang sa finish floor, 5 cm yung standard yun, 5 cm. Yun yung pinaka finish floor yan. Then 30 cm mula doon sentro ng box. So ayun guys, so ito pinaltasan ko pala to utility box para itong tubo lumapit dito banda at pumasok itong utility box doon para yung kanilang palitada hindi masyadong makapal sobra. So yan, saktong sakto lang yan guys. So yun, naglagay din tayo ng masking tape pala dito sa pinag-i-screwan kasi nga namumroblema tayo mag-screw ng devices kapag finishing na, kapag ito nalagyan ng mga buhangin o may simento nasisiksikan yan, nahihirapan tayo mag-screw kapag walang takip, kaya yan tinatakpan natin. Then yung tubo inidiretso natin doon sa taas para sigurado na yung ihahagis na simento o magpalitada dito ay hindi papasok sa ating tubo para maiwasan yung pagbara at kapag nag-wiring tayo ay hindi tayo mahirapan. So yan, that's it for our videos today. Ayan. So yan guys, ayan lang yung ating nagawa ngayon. Ayan. Dalawa, ayan sa kabila. Okay. Marami kayo ng simento kaya. Nakailang simento ba ngayon kuya? So hanggang sa muli guys, maraming salamat. Ito yata. Wala sa baba, magdala ng sako. Wala pa ng bakto.